Magandang araw po sa lahat. Alam po ba natin na tayong mga Pilipino ay madaling makuha ang amoy at lasa ng isang pagkain, kaya kadalasan mataas ang pamantayan natin. Ngayon, ang atin pong lulutuin ay isa sa paborito nating mga Pilipino, ang sinigang. So, ngayong umaga, hindi po isda, hindi po pork, kundi sinigang na tadyang ng baka. Tingnan natin ang mga pangunahing sangkap na ating gagamitin. So, tadyang po ng baka or beef ribs. Ayan, alam niyo po na napakalasa po ng beef ribs kapag ang pinag-uusapan po natin ay sinigang or nilaga. Basta anything na meron pong sabaw, masarap po yung meron siyang buto-buto. At alam naman po natin na ang karne ng baka ay mayaman sa protina na kailangan ng ating pong katawan upang gumana ito ng maayos. Ito din po ay nag-aayos ng mga sirang tissue ng ating pong katawan. Kaya very healthy po ang ating pong meat today. So ganyan lang po ang akin pong gagawin. Pakukuluan ko lamang po siya sa tubig. Then lalagyan ko po siya ng akin pong sibuyas. At syempre, ang atin pong kamatis. Sa sinigang, masarap po yung maraming sibuyas and marami din pong kamatis. Dahil nga po sinigang yan, yung kamatis ay nagdadagdag din po ng asim sa atin pong sinigang. So, ayan po, hiniwa ko lamang po ng wedges ang akin pong sibuyas at ang akin pong kamatis at inihulog na doon po sa akin pong karne at yan po ay pakukuluan ko ng 25 minutes sa akin pong pressure cooker. And ang masarap po sa sinigang, para po sa akin, hindi ko po alam sa inyo kung naglalagay po kayo ng paminta. Yung iba pamintang buo, pero ako po ay pamintang durog ang inilagay ko dyan. And pakukuluan ko lamang po yan, kagaya ng nasabi ko, for 25 minutes. So habang hinihintay natin na lumambot ang atin pong baka, atin naman pong ihanda ang atin pong gabi. Alam po ba natin na ang gabi ay isang uri ng halamang ugat na mayaman sa carbohydrates, fiber, potassium at iba pang mga nutrients. Ito ay madalas na ginagamit sa mga lutuing Pilipino tulad po ng laing, ng ginataan at ito nga sa atin pong sinigang. Ngunit alam niyo po ba na ang gabi ay mayroon ding maraming benepisyo sa atin pong kalusugan? Narito po ang ilang dahilan kung bakit dapat nating isama ang gabi sa atin pong mga diet. Ito ay nakakatulong sa pagbawas ng atin pong timbang dahil ang gabi ay mayaman po sa fiber na nakakabusog at nakakapagpababa ng atin pong appetite. Nakakapagpabuti din po ito ng atin pong digestion dahil ito ay nag-aalis ng mga toxins at waste products sa colon at nagpapababa ng risk ng constipation, hemorrhoids at colon cancer. Nagpapalakas din ito ng atin pong immune system dahil mayaman po ito sa vitamin C na isang antioxidant na nakakapaglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at inflammation sa ating katawan. Nakakapagpabawas din ito ng cholesterol levels dahil mayaman ito sa beta-carotene na isang antioxidant na nakakapagpabawas ng bad cholesterol o LDL levels sa atin pong dugo. O di po ba? At marami pa pong mga health benefits ang gabi. Nakakapagpabuti din ito ng atin pong paningin, nakakapagpabuti ng atin pong bone health at kung atin pong babasahin ang marami pang benepisyo, talaga namang marami tayong makukuha sa gabi. Then, nung kumulo na siya, at lumambot na, nilagyan ko lamang po ng akin pong pampalasa at isinama ko na rin ang atin pong masusustansyang mga gulay. So, inilagay ko na po yung akin pong sitaw, kasabay po ng akin pong okra. Alam naman po natin na ang mga gulay na iyan ay mga masusustansyang mga gulay. Sinamahan ko na rin po ng sinigang, siling pangsigang, dahil yan po ay nagpapasarap sa atin pong sinigang.
Then, nung kumulo-kulo siya, inilagay ko na po yung akin pong pang-asim, yung tamarind powder. Yan, dahil sinigang nga po yan, kailangan nating lagyan ng pampaasim. Pero dahil wala po akong fresh na sampalok, ang inilalagay ko po sa akin pong sinigang ay sinigang mix na lamang para mas mabilis. And noong hindi pa po ako nakontento sa asim, nagdagdag pa po ako. Bali, ang nagamit ko po lahat dyan sa akin pong sinigang ay 3 pakete ng sinigang mix. Kasi ang gusto namin ay maasim. Alam niyo po, sobrang lambot na nitong aking baka sapagkat natagalan po ako sa pagbabalat ng akin pong gabi dahil maliliit po yung gabi po namin. Yun po ay fresh na kinuha po namin doon po sa bahay ng akin pong bayaw. Kaya, ayan. So, nung kumulo na ang akin pong mga gulay, nilagay ko na po yung akin pong dahon ng kangkong. Kung mapapansin nyo po, kangkong po ang ginamit ko ngayon dito sa aking sinigang. Nung nakaraan, kung napanood nyo po yung sinigang na bangus ko, ang inilagay ko po doon ay pechay. Pero this time, ang akin naman pong dahon ay dahon ng kangkong. Dahil alam din po natin, yan po ay masustansya na gulay. So, ganyan lamang po at yan po ay pakukuluin ko lamang ng kaunti upang nang sa gayon ay maluto yung akin pong dahon. Pero hindi ko po yan patatagalin. Pagka kumulo lang po siya ng kaunti, papatayin ko na yung akin pong init para po hindi ma-overcook yung akin pong mga gulay. Ayan. So, noong medyo may mga bubbles na, yan po ay sign na yan po ay pakulo na, akin na pong titikman yung akin pong sinigang na baka. At kapag okay na po yung akin pong panlasa, yan po ay akin na pong papatayin at hahayaan na lamang yan na maluto sapagkat yan po ay tuloy-tuloy na naluluto pa kapag hinayaan po natin dyan. So, ganyan lamang po kasimple ang atin pong sinigang na baka. Kaya kung gusto nyo pong gayahin, ito pong aking sinigang. Wala po kayong ibang gagawin, kundi panoorin lamang po itong aking video. At ayan, meron na po tayong sinigang na baka na napakalambot at napakasarap. So, ayun lamang po. Maraming pong salamat sa inyo pong panunood at patuloy po paki-follow, paki-like na rin po, mag-comment na rin po kayo dyan kung meron po kayong komento o gustong malaman. Kung gagayahin nyo naman po ito, pwede nyo rin pong i-comment kung ano po yung lasa ng inyo pong niluto. Muli, maraming pong salamat and God bless you all. Bye!